numerical at merong calendar, but also there are identity contradictions. Okay? So this type of discrepancy lies to the apparent difference between accounts pertaining to identities or person. This could be found in genealogies and identifying of Bible characters. So, kung sino mismo yung tao, may kita tayo na magkakaiba or different. Okay? Sabi ng Genesis 22:2, and he said, take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. Nakita niyo yung problema agad? Hindi ba't anak din ni Abraham si Ishmael? Bakit ang sabi ng verse 2 ng chapter 22 ng Genesis, take now thy son, thine only son, Isaac. Eh, sino unang pinanganak? Ishmael. Anak niya na si Ishmael bago sinabi yan. Pero bakit? Sabi ng Genesis 22:2, thine only son. Unang-una, bago mo questionin yung talata, ang Diyos ang nagsasalita. It is God who is saying, take now thy son, thine only son, Isaac. So ang Diyos po mismo ang nagsasabi kay Abraham na kunin mo yung anak mo, yung natatangi mong anak, thine only son. Alright. Now this is God speaking to Abraham. God himself said to the father of faith that Isaac is Abraham's only son, whom he loves. Obviously, merong anak si Abraham kay Hagar, and that is Ishmael. However, Ishmael was not the chosen seed. But what was to come out of Sarah? So ito po. In Hebrews chapter number 11 verse 17, tinawag din po si Isaac na begotten son. Only begotten son of Abraham. Yun yung tinawag din kay Isaac. At mga kapatid, God is telling Abraham na si Isaac lang yung only son ni Abraham. Hindi po si Abraham yung nagsabi noon, hindi niya statement. Statement po yun ng Diyos mismo. At ang sabi niya, ang natatanging anak o yung only son ni Abraham ay walang iba kundi si Isaac. The reason why, mga kapatid, kung bakit po ganoon, ay dahil Isaac was the chosen seed and not Ishmael. Isaac was the child by promise, whereas Ishmael was the child of the flesh. Kailangan natin maintindihan na minsan, yung ating pagturing ay hindi ganun ang pagturing ng Diyos. Yung pag-impute ng Diyos ay marahil iba sa pag-impute natin. Kahit, tignan mo na lang sa kaligtasan natin, bakit kaya tayong iligtas ng Panginoon kahit makasalanan tayo? Tandaan natin na tayo pupunta ng langit, hindi dahil sa ating sariling katwiran, kundi dahil sa katwiran ni Kristo. So mga kapatid, sa paningin ng Diyos, pwede na kung ang ating isip hindi matanggap yung sinabi niya, pero totoo yun sa sinasabi ng Diyos. Dahil po si Isaac, yun naman talaga yung pinangako ng Diyos, una pa lamang, bago pa man dumating, si Ishmael. Pinangako niya na yun kay Abraham. Okay po? Ngayon, ang walang ibang magandang example kundi ang ating Panginoong Jesus. Our Lord Jesus Christ is the only begotten Son of God. Tama po? Ang word begotten, kailangan nating maintindihan, is not always, hindi po ibig sabihin lagi nun na isinilang. Okay? Na yung term na yun parang ibig sabihin na beget. Okay? Or to begot is always na parang ipanganak or isilang na parang sanggol. Mga kapatid, sa Biblia po, ang begotten, it could mean na itaas ka yung posisyon. To put you in a exalted and exclusive position. Saan mo matatagpuan yon, sir? Saan binabase yung ating, sa Acts chapter 13, Acts chapter 13 verse 3, may kita po natin doon that Jesus Christ was begotten of the dead. Begotten of the dead.
At kung i-cross-reference mo that Jesus Christ, the begotten Son of God, sa Book of Psalms, may kita nyo po na kung kailan naging begotten si Kristo, ay nung siya ay bumangon mula sa mga patay. When He rose from the dead, dun siya naging begotten. This day have I begotten thee. Connected po yun, mga kapatid, saan? Sa resurrection. And not sa birth niya nung siya po ay sanggol through the Virgin Mary. Okay? So, God's reckoning na masusolusyonan mo yung mga bagay na ganon, kapag nauunawaan natin, nakikilala natin kung sino yung Diyos. And when we are learning more of God, may kita natin na minsan yung logic natin iba sa Diyos. Minsan yung pagturing ng Diyos iba sa atin. Kasi kung tayo po yung papipiliin, baka hindi natin iligtas lahat ng tao eh. Pero kung ang Diyos, mga kapatid, lahat pwedeng masave. Kahit gaano pa kasama yung ginawa nila, kahit gaano pa karumi yung kanilang ililigtas ng Panginoon if they believe on the Lord Jesus Christ. Amen. So, yun po may kita natin, mga kapatid. Pangatlo na po,